Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Simula ngayong umaga, araw-araw nyo nang mapapanood ang nagkakaisang puwersa ng mga state media tulad ng PTV, IBC, PIA, PNA at PBS. Ihahatid namin ang mga balitang dapat nyong malaman saan mang sulok ng bansa kayo naroroon mula sa umaga, tanghali, hapon hanggang gabi. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dumalo sa inaugurasyon ng bagong presidente Prabowo Subianto. Mga Pilipino pinaghahanda ng Office of the Civil Defense para sa panibagong bagyong Christine. Kadakilaan ng mga war veterans para makamit ang tinatamasa nating kalayaan, kinilala ng administrasyon sa paggunita ng anibersaryo ng Leyte Gulf Landing sa Palo, Leyte. May persons of interest na ang Police Regional Office 9 kaugnay sa pagdukot sa isang American national sa Sibuco, Zamboanga del Norte. At idineklarang largest chicken building ng Guinness World Records, panibagong tourist attraction sa Talisay City sa Negros Occidental. Sa detalye ng ating mga balita, kinilala ng administrasyon na mga kadakilaan ng ating war veterans para makamit ang tinatamasa nating kalayaan ngayon. Ito'y bilang bahagi ng paggunita ng anibersaryo ng Leyte Gulf Landing sa Palo, Leyte. Yan ang Balitang Pambansa ni Mela Lismoras ng PTV. Sabay-sabay sa Naging makahulugan ang paggunita ng ika-80 anibersaryo ng Leyte Gulf Landing sa Palo, Leyte kahapon. Makasaysayan ang pagtitipong ito dahil ito ang naging hudyat ng paglaya ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapon noong World War II. Sa isang reenactment, isinadula pa sa pagtitipon ang kalbaryong dinanas noon ng ating mga ninuno. Itinampok din dito ang aktwal na eksena noong October 20, 1944 kung kailan natupad ni US General Douglas MacArthur ang kanyang pangako sa Pilipinas na I shall return kasama ang tinatawag na Allied Forces para tulungang makalaya ang bansa. This is the voice of freedom. General MacArthur speaking. People of the Philippines, I have returned. Sa ngalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang selebrasyon. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Teodoro ang ating mga war veteran na nakipaglaban para sa kalayaan na tinatamasan natin ngayon. Panawagan niya, sana'y magkaisa ang lahat sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa sa gitna na rin ng iba't ibang hamon ngayon. Naway magsilbing paalala ang araw na ito. Ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay hindi basta ibinigay. Ito ay ipinaglaban. Bunga ng dugo, pawis at luha ng ating mga ninuno. Mga kababayan, sa ating mga veterano at sa bawat Pilipino, ang laban nila ay laban natin. Dumalo rin sa pagtitipon si House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan, gayon din ang mga kinatawa ng iba't ibang bansa.
Sa kanyang mensahe, kinilala naman ng House Leader ang pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang bansa na sana'y mapanatili anya at mapagyabong pa. We commend the solidarity of the nations of Australia, Japan, the United States, in our shared aspirations for a secure and peaceful region. Your presence today is a testament of how far we have come in terms of promoting and protecting our respective national interests. Bukod naman dito, isang exhibit din ang binuksan sa probinsya sa pangunguna ni Speaker Romualdez. Tampok dito ang mga larawan at trivia ukol sa Leyte Gulf landings bilang bahagi pa rin sa paggunita ng okasyon. Mula noon hanggang ngayon, ang kadakilaan ng mga Pilipino hindi nagmamaliw at nakatatak na sa kasaysayan. Mula sa People's Television Network, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Kawalan ng paggalang sa patay, yan ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na huhukayin niya ang labi ni dating President Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Remulla, isa itong paglapastangan sa pumanaw. Hindi aniya ito nakakatuwa at paglabag din yan sa revised penal code. Giit pa ni Remulla, hindi rin ito masasabi ng isang taong matino at may malinaw na pag-iisip. Una nang sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference noong October 18 na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na huhukayin niya ang bangkay ni dating Pangulong Marcos at itatapon niya sa West Philippine Sea kung patuloy siyang aatakihin ng kasalukuyang administrasyon. Tumanggi naman si Senate President Cheese Escudero na magbigay ng komento hinggil sa patutsada ni Vice President Sara Duterte. Ang sinabi lang ng Senate President, hindi bagay na sabihin sa telebisyon sa harap ng mga bata ang mga binitawang salita ng Vice Presidente. Iginiit pa ni Escudero na dapat naging mas mapanuri ang Vice President at maging maingat sa mga binibitawan niyang salita. Binigyang diin din ng Pangulo ng Senado na hindi rin responsibilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Senator Amy Marcos na sagutin ang patutsada ng Vice Presidente hinggil sa kanilang ama. Giit ni Escudero, desisyon na ng magkapatid kung sila ay sasagot o hindi. Nagbigay naman ng komento si dating Senador Panfilo Ping Lacson tungkol sa mga binitawang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, tila test of one's character daw ang mga pinakita ng bise kung saan masusukat ang self-management ng isang taong under pain at pressure. Dagdag pa niya, ang mga taong nilalamon ng puot at galit ay nagkakaroon ng posibilidad na mawalan ng konsensya at pagkadisente. Sa adri ni Lacson na ang pangungutya sa patay ay hindi tama at aliwas ito sa nakagislang kultura ng mga Pilipino na ginagalang ang mga sumakabilang buhay. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo ng Pag-asa na pinangalan ng Christine. Ilang lugar sa bansa ang nasa ilalim na ng Signal Number 1. Ang update ng bagyo alamin sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV Live. Isang bagyo ang binabantay ngayon ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility at dahil dyan, ilang lugar na nga sa bansa ang nasa ilalim ngayon ng Storm Warning Signal Number 1. Eksakto alas 12 ng hating gabi nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility UPAR ang bagyong Christine. Batay nga sa pinakahuling datos ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,050 kilometers east ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugso nga abot sa 70 kilometers kada oras. Kumikilos ang sama ng panahon west-southwestward sa bilis na 30 kilometers kada oras. Sa ngayon, nakataas na ang Storm Warning Signal Number 1 sa Catanduanes. Signal Number 1 na rin sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang na ang northeastern portion ng Northern Samar at northeastern portion ng Eastern Samar. Mula ngayon hanggang sa mga susunod ng araw, inaasahan po natin itong lalakas ang bagyong Christine. Sa loob ng 12 oras, inaasahan po natin itong lalakas
na kusa naabot ng tropical storm category. Bukas ng hapon o gabi, maaari pong umabot ng severe tropical storm category si Bagyong Christine. Naomi, nauna ng hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang publiko na maagang paghandaan ang epekto ng bagyo. Giit ng kalihim, nakikipag-ugnayan na daw sila sa lahat ng concerned agencies para makabuo ng komprehensibong action plan. Iginit din ng kalihim na batay sa pagtaya ng DSWD, maaaring umabot sa mahigit milyon na individual ang maapektuhan ng bagyo. Sa report naman ng Mines and Geosciences, aabot sa mahigit 5,000 barangay ang nanganganib na magkaroon ng landslides at pagbaha. Dahil dito, maagang ipinag-utos ng OCD sa lahat ng kanilang regional offices ang preparedness measures para sa Bagyong Christine, partikular na ang mga lugar sa Bicol Region, Samar Provinces at iba pang lugar na maaring daanan ng bagyo. Ang OCD Cagayan nakaalerto na rin sa epekto ng bagyo. Partikular naman na tinututukan nito ngayon ang probinsya ng Batanes na unang pinadapa ng Bagyong Julian. Naomi, kung hindi magbabago yung track or yung tinatahak na direksyon ng Bagyong Christine, ay maaari itong maglandfall sa Northern Luzon sa araw ng Biyernes. Dahil nga nasa katubigan pa sa mga oras na ito yung bagyo na yan, inaasahan na lalakas pa ito sa mga susunod na oras at sa Huwebes, October 24, ay maaring umabot ito sa storm category. Nagpaalala naman yung mga eksperto, yung PHIVOLCS, yung pag-asa sa mga lugar na or yung mga residente na nakatira sa paanan ng bulkang Mayon dyan sa Bicol Region na paghandaan yung posibleng lahar flow dulot nga nitong si Bagyong Christine. Naomi. Maraming salamat, Ryan Lesiges. At susunod sa balitang pambansa, PNP may persons of interest na sa pagdukot sa isang American national sa Cebuco, Zamboanga del Norte. At idineklarang largest second building ng Guinness World Records, panibagong tourist attraction sa Talisay City sa Negros Occidental. Abangan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa, gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.
Nagbabalik ang balitang pambansa, Department of Environment and Natural Resources nanawagan ng kooperasyon mula sa mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo sa iligal na pagmimina, gayon din sa pagtugon sa epekto ng sakuna at kalamidad. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. May persons of interest na ang Police Regional Office 9 kaugnay sa pagdukot sa isang American national sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Nakilala ang biktima na si Elliot Eastman, 26 na taong gulang na napag-alamang 5 buwanang nananatili sa bansa. Base sa investigasyon, dinukot si Eastman sa loob mismo ng kanyang tirahan ng 4 na armadong lalaki na nagpakilalang mga alagad ng batas. Pero nagpumiglas ang banyaga, kaya't binaril siya sa paa at saka isinakay sa bangka. Yung pinaka-importante dito yung swift na at saka siguradong investigasyon po. Dapat ho alamin namin kung sino talaga yung grupo na hinahabol namin. Napaka-importante rin po na ma-rescue ho namin ng ligtas po ang ating biktima. 4 years ago po yung pinaka-last na abduction incident po natin dito. For now, wala naman po dapat ipag-alala ng ating mga kababayan dito sa area, especially sa Zamboanga del Norte. Meron po tayong mga in-place security sa area. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng pulisya. Patuloy din ang kanilang investigasyon sa tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga dumukot. Hindi pa rin nila nakikipag-ugnayan ng mga dumukot at hindi humihingi ng anumang demand o ransom money. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa US Embassy. Yung quick response natin po ay actually pursuing po yung grupo po ng mga abductors, while yung other forces natin nag-ensure ng peace and order doon sa affected areas natin. Ang anti-kidnapping group po ng Mindanao Field Unit Team, sir, is sila din po ang kasama ng pamilya ng biktima na kung saan minomonitor din nila for any possible contact po doon sa subject sa mga abductors ho natin. Samantala, ipinag-utos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang mabilis na investigasyon at pagligtas sa dayuhan. Nakikipagtulungan na rin ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanap sa biktima. Mula sa PTV4, ako si Bien Manalo para sa Balitang Pambansa. At yan po ang Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Samantala, asahan ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa pagdaya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng 50 hanggang 75 centavos ang kada litro ng gasolina. Posible namang bumaba ng 1 peso hanggang 1 peso at 15 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 90 centavos hanggang 1 peso ang rollback sa kada litro ng kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng pagdami ng supply sa pagpasok ng taong 2025 at ang paghina ng ekonomiya ng China. Samantala, hinikayat ni Health Secretary Ted Herbosa ang mahigit 3,000 bagong licensed physician na magtrabaho sa gobyerno. Una nang inanunsyo ng Professional Regulation Commission na 58% ng 6,600 examinees ang pumasa sa Physician Licensure Examination noong October 2024. Ayon kay Herbosa, maaari silang pumasok sa Doctor to the Barrios program at maglingkod sa kanilang mga kababayan. May alok din na residency at specialization program ang mga ospital na pinangasiwaan ng Department of Health. Hinimok ni Herbosa ang mga bagong doktor na tumulong sa pamahalaan para sa maayos na sistemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Inatasan ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang Police Regional Office Central Luzon na paigtingin ang kampanya laban sa private armed groups bago pa ang pagsisimula ng 2025 midterm elections. Ang pahayag ay ginawa ni Remulla nang bisitahin niya ang PRO3 headquarters sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga. Ayon kay Remulla, layon lang nitong matiyak na ligtas ang ating mga kababayan mula sa mga armadong grupo. Hinikayat din ni Remulla ang mga pulis na tiyaking ligtas ang bawat kandidato sa panahon ng halalan. Umaasa si Remulla na mabubuwag ang mga private armies sa Central Luzon sa Marso ng susunod na taon.
Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto. Kasabay niyan ay kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Indonesia bilang long-standing partner at isa sa malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin. Yes, Alvin. Alvin? Yes, Alvin. Ay babalikan natin ang ulat ni Alvin Baltazar. Patuloy namang tinututukan ng Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang ahensya ang mga aktibidad ng Bulkang Taal. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng otoridad ang publiko at media na manatiling alerto sakaling magkaroon ng bantang pagputok ang bulkan. Si Maine Odong ng Philippine Information Agency para sa Balitang Pambansa. Pinapaalalahanan ng Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko at mga lokal na media na kumuha ng tamang impormasyon at sumangguni sa mga lokal na otoridad at ahensya ng pamahalaan ukol sa mga aktibidad ng Bulkang Taal. Sa isang RDRRMC meeting, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga LGU sa paligid ng Bulkang Taal sa mga kumakala na social media post ukol sa di umanong pagsabog ng bulkan na nagdulot ng takot at pagkalito sa mga residente. Nilinaw ng PHIVOLCS na ang mga naitalang aktibidad sa Bulkang Taal ay mga phreatic eruptions o mas kilala bilang pusngat. Steam-driven ang mga ito at hindi nangangahulugang kaagad sasabog ang bulkan kung saan nagsasalubong ang magma at ilang volcanic materials at ang malamig na tubig na umakyat mula sa ilalim ng bulkan. Mula ika-14 hanggang ika-19 ng Oktubre, nakapagtala ng 10 phreatic eruptions ang Taal kung saan nagbubuga pa rin ito ng sulfur dioxide o asupre na umaabot ng ilang daang metro ang taas. Bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures. Pamamalagi sa lawa ng Taal at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nakahanda naman ang Calabarzon RDRRMC at mga lokal na pamahalaan na umaksyon sa oras ng malakas na aktibidad ng bulkan. Nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Maine Odong para sa Balitang Pambansa. Balikan natin ang ulat na ito. Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto. Kasabay niya, nagkikinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Indonesia bilang long-standing partner at isa sa malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin? Alvin? Naomi, magandang umaga. Pagpapakita ng commitment ng Pilipinas para mas mapalawak at mapalalim pa ang relasyon sa Indonesia nang naging pakikilahok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa inaugurasyon ng bagong liderato ng Indonesia. Matatanda ang lumipad ang first couple nitong Sabado papuntang Jakarta para sa kanilang partisipasyon sa inaugurasyon ni bagong Indonesian President Prabowo Subianto at pangalawang Pangulo nito na si Gibran Rakabuming. Ayon kay Pangulong Marcos, isa ang Indonesia sa long-standing partner at pinakamalapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Kaugnay nito ay muli rin pinagtibay ni Pangulong Marcos ang pagnanais ng Pilipinas na mapalakas pang lalo ang bilateral ties sa Indonesia kasabay ng makasaysayang okasyon at pagdiriwang ng 75th anniversary ng formal diplomatic relations ng dalawang bansa ngayong 2024. Ayon naman sa PCO, ang paglahok ng Pangulo at unang ginang sa mahalagang okasyon ay kahayagan ng muling pagpapatibay ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia. At sa huling post ng Pangulo, Naomi, sa kanyang social media account ay pinahayag nitong isang karangalan para sa kanila ni First Lady Liza na naging bahagi sila ng makasaysayang inaugurasyon kaugnay ng naganap na pagpapalit sa bagong liderato ng Indonesia. At bukod sa nauna ng pagbati ng Pangulo kay President Prabowo ay kinilala din ng Chief Executive ang naiambag naman ni dating Indonesian President Joko Widodo
para sa kanilang bansa na anyay nagpalakas sa landas ng Indonesia. Samantala, Naomi, sa mga oras na ito, inaasahang nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Marcos at si First Lady Liza sa bansa kanina madaling araw mula sa Jakarta. At base na din kasi sa naunang abiso ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez, alas 3 kanina madaling araw ang expected time of arrival ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Marcos. Mula sa Malacanang, Alvin Baltazar para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Department of Environment and Natural Resources nanawagan ng kooperasyon mula sa mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo sa iligal na pagmimina, gayon din sa pagtugon sa epekto ng sakuna at kalamidad. Yan ang Balitang Pambansa ni Clazer Pardilla ng PTV. Ipinanawagan ng Department of Environment and Natural Resources ang mas matibay na kooperasyon katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa mahigpit na pagbabantay ng mga minahan sa kani-kanilang lugar. Kaugnay ito ng pagkakahuli ng ilang iligal na dayuhan na pinaghihinalaang naghuhukay ng mineral sa Paracale, Camarines Norte. Ayon sa DENR, nakasisira sa kalikasan ang mga small-scale o maliliit na minahan. Limitado ang tauhan ng ahensya, kaya kailangan ng pagtutulungan sa pagbabantay nito. Nanawagan ng Environment Department sa mga LGU na magkaroon ng disaster reduction strategy para mabawasan ang economic losses dulot ng sakuna. Kabilang ito sa tinalakay sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction and Mitigation 2024. Binigyan diin ang paggamit ng artificial intelligence sa pagtataya at pagbabantay ng mga kalamidad. Gayon din ang pagtukoy ng solusyon para mabilis na makarecover mula sa mga pinsala. Sa datos ng Office of the Civil Defense, papalo sa 250 ang naranasang sakuna noong 2022. 90 rito ay natural hazard. Iminungkahi ngayon sa Asian Development Bank at World Bank na gumamit ng insurance mechanism at paghandaan ang paglalagak ng pondo sa mga komunidad na nasa high-risk areas. 4,000 mga delegado mula sa 39 na bansa ang lumahok sa naturang pagpupulong. Clazer Pardilla para sa Balitang Pambansa. Kinilala naman ng Guinness World Records bilang largest building in the shape of a chicken ang isang gusali sa loob ng isang resort sa Talisay City, Negros Occidental. Tinatayang nasa 115 foot ang laki ng manok na may 6-story structure, 115 steps ng hagdan at 15 hotel rooms. Ayon sa may-ari ng resort, manok ang kanyang napiling disenyo dahil pangalawa ito sa pinakamalaking industriya sa kanilang lugar. Samantala, kikilalanin ring landmark destination sa Negros Occidental ang manok ni Cano Guapo ng Department of Tourism. Ipinagmamalaking botanical garden tampok sa Manila Zoo, kung saan matatagpuan dyan ang sari-saring mga halaman at puno. Yan ang Balitang Pambansa ni Michael Peronce ng IPC. Ipinagmamalaki ng Southeast Asia's oldest existing zoo na Manila Zoological and Botanical Garden ang kanilang koleksyon ng maliliit hanggang sa malalaking mga halaman at puno. Pero bukod dyan, ang 5 ektaryang zoo na ito may tinatago palang kayamanan. Ito ang lapnisan, o mas kilala sa tawag na agarwood. Ito ang pinakamahal na puno dito sa Manila Zoo at ang isa sa pinakamahal sa Pilipinas kung saan ang dagta nito kaya maging pabango. Ibinida pa ng Parks Division ng Zoo kung bakit naiiba ang botanical garden dito kumpara sa ibang mga halamanan sa NCR. Pagmamalaki kaming yung tinatawag na katmon, which is native and endemic sa Pilipinas. Ang katmon po natin ay hindi na po ordinaryong nakikita. Ngayon po, nasa loob po na city, may katmon po tayong pinagmamalaki at meron din po tayong may pagmamalaki na mangkono na kilala na Philippine Ironwood. Meron po kami may pagmamalaki na giant fern tree. Kasama pa sa humigit kumulang na 10,000 species ng halaman at puno matatagpuan sa zoo, ang Mulavi tree, takip asin, red banaba, at ang nilad na pinagmula ng pangalan ng lungsod ng Maynila. Kaya paghihikayat ng Manila Zoo Parks Division sa mga turista at zoo goer. Sa Botanical Garden po,
engganyo po kayo, masisiyahan po kayo, marirelax po kayo. Naabutan ko rin ng ilang turista na talagang satisfied sa malaking pagbabago sa ganda ng Manila Zoo, lalo na sa Botanical Garden. Kung isa ka sa mga nagbabalak bumisita sa Manila Zoo ngayong buwan, huwag mong palalampasin ang Botanical Garden nila dito dahil kung gaano kamangha-mangha ang mga animals nila dito sa zoo, ganun din ka-interesting ang kaalaman at kasaysayan ng mga halaman nila dito. Mula sa IBC 13, Michael Peronce para sa Balitang Pambansak. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok lang muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang mas pinalawak na puwersa ng pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.